Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tikbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story, ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Zeke. Although I'm not good at storytelling, so please, pakiunawaan niyo na lang ang story ko kung masyadong mahaba. Hindi ako marunong mag-summarize, Kuya Totoy, so pasensya na po. Back in 2023, it was Ati-Atihan Festival on our own town, and guess what? You're right. Nasa Aklan ang festival na to. And yes, I lived in Aklan. Nung time na yun, nagpasyal kami kasi may competition. Naging okay naman yung samahan namin at lahat kaming pamilya ay dumalo para magpasyal at manupod ng api. I'm together with my mom and dad at meron pa nga akong bunsong kapatid. Bale, 4 kami magkapamilya. Time passes at naging okay naman. Nagpasyal kami kung saan-saan habang ako naman ay mayroong dinadala na ninyo. Ako talaga kasi ang dumadala o bumubuhat sa ninyo namin kung mag-ati-atihan. But then, naghiwalay muna kami kasi yung papa at yung kapatid ko ay may bibilhin. Laruan siguro. At kami naman ni mama ang naiwan kaya sabi daw ni mama ay bilhan daw namin si Ninyo ng bagong damit. Yet, sumabay naman ako kay mama na buhat-buhat ko yung Ninyo. Then may nakita si mama na bentahan ng mga damit. So ayun, pili ng pili at tingin ng tingin si mama at kinakausap yung seller. Habang ako naman ay bit-bit ko pa rin yung Ninyo. Pero pagkalipas ng mga oras, parang nakakaramdam ako ng kakaiba. Like parang nahahapo ako habang binubuhat ko yung Ninyo. Actually, hindi naman mabigat yung Ninyo na dinadala ko. Yes, palaboy yung Ninyo na buhat ko at wala naman siyang timbang. Para ka lang nagbubuhat ng sanggol, and the weirdest part is, hindi naman ako asthmatic at hindi naman ako tumakbo. Pero feeling ko, pagod ako. Kaya nag-focus na lang ako sa surroundings. And yet, nagpaalam na kami sa seller na yon pero sadly, wala kaming nabili. Pero pagkalipas ng mga oras ay lumalala ang pakiramdam ko. After few seconds, nararamdaman ko na nanghihina na ang katawan ko at parang hindi na ako makahinga. Then, unfortunately, yung vision ko ay naging yellow na parang lumalabo na. Sinabi ko kay mama na nanghihina ako. Nabigla tuloy si mama at tinanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Pero habang tumatagal, parang talagang gusto nang bumigay ng katawan ko. Na para bang malilipong na ako. Nagpanik tuloy si mama. Kinuha niya yung Ninyo na dinadala ko. Ginamit ni mama yung sarili niya para i-guide ako kasi talagang hinang-hina na ako noong mga panahon na yun. At halos wala na akong makita kasi sobrang blurred na talaga ng paningin ko. Tapos may nakita si mama na isang store. Inupo ako ni mama sa upuan tapos may mga nagdatingan na mga tao na galing sa mismong store na yun.
Agad naman nila akong pinaupo sa upuan. Naririnig ko naman kung ano ang sinasabi nila. Alam naman nila na nausog ako. Agad nila akong nilagyan ng Vicks. Pinaypayan, pinainom ng tubig. Hindi ko talaga ma-explain kung ano yung nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Pinapawisan ako na parang gusto kong mapadumi. Yung mataas na lalaki sa kanila, nilagyan ako ng cross sa aking tiyan kasi malakas daw ang nangkusog sa akin. Sabi naman ni mama, imposible naman daw akong mahimatay kasi malusog naman daw ang katawan ko at marami naman akong kinain. Pero sabi daw nila, is nausog daw ako. Posible daw na yung seller ng mga damit ng ninyo ang umusog sa akin. After that ay naging okay naman ako at naging okay na ulit ang vision ko. Nakakita na ulit ako ng maayos at nawala na rin ang hilo ko. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin nung nausog ako noon. We got home safe at naging okay na nga ang pakiramdam ko nung umuwi kaming magkapamilya. Hanggang ngayon ay tinatanong ko sa aking sarili, posible bang aswang yung seller na yun? Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Zeke. At ito ang kwentong kilabot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!